So hello, what's up? Magandang araw sa ating lahat. This is Marky Labs once again. So for today's video mga kalabs, let's talk about online lending application. Pero bagong lahat sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, napadaan lang sa ating munting channel, please do like, share, subscribe at pakihit na rin yung notification bell nang sa gayon ma-notify po kayo sa susunod na mga i-upload natin na mga videos about online lending application na ay guarantee naman na makakakuha kayo ng ideas kung paano nyo i-handle yung stress nyo about online lending application. Disclaimer po muna once again, hindi po ako lawyer, hindi po ako kumbaga wala po akong katayuan sa gobyerno, wala po ako masyadong alam sa mga batas, pero it doesn't mean na kung ano na lang yung lumalabas sa bibig ko, hindi ko pinag-aaralan. Okay? So, nagre-research po ako every now and then para merong quality mga content na may share ko sa inyo about online lending application. Especially yung mga latest updates. Okay? So, sa mga solid subscribers natin, solid followers, solid listener, solid lahat-lahat na stay tuned dahil alam ko itong channel na to is para sa inyo, especially dun talaga sa mga depressed na, stress na hindi na alam yung kanilang gagawin. Okay, so gaya nyo, nalugmok din ako minsan sa mga online lending application na yan, then akala ko talaga wala nang solusyon. So yun, kapit lang, laban lang, kasi ganun naman talaga yung mga strategy nila. So mga ka-lifestyle, hindi po talaga masama ang hindi makapagbayad sa mga online lending application, as long as naharas tayo, alam natin yung karapatan natin, and then besides sila pa nga yung mga lumalabag sa batas kasi sobrang lalaki na kanilang interest. So pero it doesn't mean na makikisimpatya na tayo, wala pong ganun, meron din po tayong kahit paano responsibilidad na dapat nating bayaran. Okay, kung meron naman tayong sapat na pera na pambayad, na bayaran na lang natin para maluwag sa kalooban natin, di ba? Pero mga ka-lifestyle, kung naharas na po kayo, pinagmumura na kayo, pinagte-text na yung mga contacts nyo, walang kinalaman, magkakagulo tayo dyan, meron tayong problema dyan, di ba? So kailangan natin ipaglaban yan. Pero mga ka-lifestyle, once again, doon sa mga hindi naman masyadong hinaharas, kinakausap, ina-approach naman ng maayos, kung kaya nyo makipag-settle, go ahead. Yun lang yung pinaka best way para maluwag nga sa damdamin, maluwag sa kalooban, both sides, di ba? So ngayon, sa mga nagtatanong always, ano ba, kasi marami pa rin mga nagtatanong kung ano yung dapat nilang gawin. Gusto kasi nilang mag-loan, gusto nilang maganda lang yung flow, walang harassment na mangyayari, walang mga madadamay ng mga contacts. Ano ba dapat yung kanilang gawin? So actually nagawa na po natin to ng videos dati pa talaga. So for awareness na rin din para dun sa mga new na gustong-gusto talaga mag-loan, So unang-una mga ka-lifestyle, para hindi po tayo masyadong maharas, syempre kailangan po nating gumamit ng ibang numbers. Okay? Yung numbers na yon, halimbawa meron kang dalawang cellphone, so mag-insert ka lang doon ng 3 SIM card, di ba? So yun yung gamitin mo as a reference. Then pangalawa, dapat yung cellphone na yon, yung dalawang cellphone na yon, so walang ibang naka-phone book na mga numbers para iwas harassment. So kasi the moment po talaga na nag-download tayo ng mga online lending application, that time is nahahack or inaalaw na natin yung yung system nila na ma-access lahat maliban sa photos. Lahat po talaga, location, contacts. So yun yung mga primary na kukunin nila. Okay? So then pangatlo mga ka-lifestyle, gumamit po tayo ng yung PhilHealth ID lang, wag yung ID natin sa pinagtatrabahuan natin. Okay? At lalong-lalo na wag po nating ilalagay yung mga managers natin, yung mga yung mga katrabaho natin na malalaki yung position, kasi posibleng sila yung tawagan, sila yung i-text, sila yung kulitin, sila yung takutin. Okay? So pang-apat mga ka-lifestyle, tandaan nyo palagi, wag nyong ibibigay yung mga complete name ng mga relatives nyo. Halimbawa, nilagay mo yung mama mo, yung parents mo, yung tatay mo tsaka mama mo, yung complete name nila, kasi posibleng yun yung i-search nila sa Facebook.
Okay? Sabihin na lang natin, ilagay lang natin yung middle name lang. So, yun. So, yun yung pinaka best way para hindi sila madamay. Okay? And then, yung panglima, syempre dapat iwasan na lang natin itong mga online lending application. Umutang na lang tayo dun sa Bombay. So, buti pa yung Bombay, no? Pwede tayo magbayad ng 20, 30, 50. Etong online lending application, hindi talaga. Within 7 days, kailangan mong bayaran ng buo yung inutang mo sa kanila na halos kalahati yung interest. Okay? So, sa mga nakakaintindi sa akin, sa mga nakakagets, sundin nyo lang yung sinasabi ko. I guarantee hindi kayo mahaharas. Pero, mas maganda po talaga huwag na lang mangutang sa mga online lending application para makaiwas sa gulo, iwas sa problema. Okay? Especially, alam naman natin na this December, so actually last year no, nag-research po talaga ako. December, January, February, yan yung mga months na sobrang daming kumakapit sa online lending application. Ano talaga yan? Yan po talaga yung month na sobrang lakas ng online lending application. So, hindi po talaga maiwasan yan, no? Especially dun sa mga hindi masyadong kumbaga kumakapit. I mean, umaasa sa mga ganitong klaseng vlog, no? Hindi nila alam yung mga pasikot-sikot way kung paano mangutang sa mga online lending application. Actually, yung mga online lending application, medyo nagiging na rin, marunong na rin, no? Medyo nagiging tuso na rin. Kasi tatawagan na nila yung mga binigay mong contacts. Halimbawa, yung pakalawang idea na binigay ko sa inyo, yung mga contacts na gamitin natin ibang numbers, di ba? Tatawagan po nila yan. Halimbawa, tatanungin nila kung halimbawa, ikaw nanay mo yung nilagay mo doon. So, syempre tatawagan nila yon. Iko-confirm nila kung nanay mo yon. So, ganun yun, no? Kasi dati wala nang ganun eh. As long as nagre-ring yung binigay nating numbers, matik yan. Release na kaagad. Mabilis pa sa kidlat. Automatic disbursement na release na kaagad yung pera nila. Pero once again mga ka-lifestyle, no, nasa sa inyo pa rin yung mga desisyon, nasa sa inyo pa rin. Kayo po talaga yung humahawak ng problema nyo, no? So, nandito lang kami para mag-guide, no? Syempre, sinishare din namin yung mga experiences namin during that time na sobrang depressed na kami, sobrang stress na kami. Hindi na namin alam kung ano yung gagawin, ano? So, sa mga akala talaga nila wala nang end yung kanilang problema, nagkakamali pa kayo, no? Libo-libo po, sabihin na natin million nga talaga yung mga pumapasok or na-involved sa mga online lending application. So, hindi lang kayo. Okay? So, once again, kung meron man nakaukulong sa mga ganitong klaseng platform, sa mga ganitong klaseng palautangan, so, malamang, wala na ako dito. Hindi na ako nagsasalita sa harapan nyo. So, once again, 20 mahigit dati yung online lending application ko, naka-recover na ako. So, basic lang yung gawin natin, no? Relax lang po tayo. Change SIM card, okay? So, especially ngayon talaga December, alam ko marami po talagang kakapit sa mga online lending application. Pero yung mga online lending application ngayon medyo tuso na rin, medyo marurunong na rin, ano? So, pautakan na lang tayo, no? So, sa lahat po ng mga nakakatanggap ng text, halimbawa ng promo, discount, wag po kayo basta-basta wag po kayo basta-basta maniniwala sa mga ganong strategy, no? So, hindi po talaga maka-credit. So, marami na pong mga patunay na akong nakita, na research, na laman, na send sa akin mismo, no, na nagbayad sila halimbawa ng promo 500, pero still pag open nila sa apps, nandoon pa rin yung buong balance nila, hindi man lang nabawasan kahit konti. Okay? So, may tendency po ganun, no? So, kayo po talaga i-scamin yan. So, meron din nagtanong sa comment section natin, ano ba talaga yung mga most harassed na mga online lending application. Para po sa akin, ano, Digido po, then Moneycat, then New Peso, then ano pa yung pautang loan, fast cash. So, para po sa akin yan, ito po yung this November, yung medyo maraming mga comments sa akin
sa mga videos natin, no, kung ano yung gagawin nila, no. So actually yung UPESO na read na po yan dati, pero still ongoing pa rin yung kanilang company, no. Ewan ko kung ano yung action na ginagawa ng mga non-sec, no, kasi at NBI. So let's see. So about kay Rendon Labador din, meron din nag-comment, meron din nagtanong, no, kamusta na. Ewan ko, hindi ko alam kung kamusta na yun, pero sa tingin ko medyo nakikipag-negotiation siya, or nakikipaghalubilo, or nakikipagtulungan siya kay miski kay Bautista, no. Let's see kung ano yung gagawin nila. So sana makatulong yung gagawin nilang kumbaga proyekto, no. So I hope na, kasi medyo natigil na yung kanyang yung kanyang platform, di ba? Kanyang adhikain na makatulong, medyo natigil dahil lang dun sa kanilang dahil lang dun sa kanyang live stream, no. So anyways, I hope in the end of the day masolusyonan na yung ganitong klaseng problema na kumbaga parang virus talaga na kumakalat na sa lipunan, ano. So sana maubos na, maunti-unti na, then ma-action na ng gobyerno. Kung hindi man mawala, ay sana yung interest lang ng mga online lending application na to is kumbaga yung tamang-tama lang, hindi naman halos kalahati. Sana yun yung bigyan ng pansin, kasi hindi mo talaga mawawala sa SEC at sa Play Store, kasi until now nandiyan pa rin, di ba? Especially yung mga na read na at saka nag-shutdown na, nandiyan pa rin talaga sa Play Store, no. So let's see, baka next year mabawasan na to unti-unti and malinis na yung sa Play Store. So once again, sa mga solid subscribers natin, yun, sa mga members natin, maraming salamat po sa mga nag-join sa membership ng channel ko. Maraming salamat po, no? So nakakatulong po tayo kasi medyo nakakaipon po tayo pambili ng quality camera para sa ating pagbablog, nang sa gayon gumanda-ganda naman ng konti yung quality ng videos natin, ano. So then microphone na rin para makabili na rin po tayo. So maraming salamat po sa mga nagpapa-members, nagjo-join sa channel ko. Maraming salamat po. Then salamat po sa lahat po ng mga, syempre, listeners, viewers na walang sawang sumusuporta, walang sawang sumusubaybay sa channel natin. Maraming salamat. So salamat po, dahil I know for sure unti-unting mababawasan yung mga most harassed na mga online lending application. So sa lahat po ng mga nagtatanong, nag-due na sila, anong gagawin nila, yung mga online lending application nila, legit pa to. Actually, dati nasagot ko na po yan, ano. Kung wala po talaga kayong pangbayad, mga ka-lifestyle, huwag niyong pilitin yung sarili nyo. Then kung legit ba yung mga online lending application nyo, lahat po ng mga online lending application, mga ka-lifestyle, actually kahit mas SEC registered or hindi, is hindi po sila legit, kasi yung interest nila sobra kalahati. Okay, so sana nasagot ko lahat ng mga katanungan nyo, and then meron kayong mga nakuhang ideas para magamit nyo rin sa inyong sarili, sa inyong problema sa online lending application nyo. So once again, hindi pa katapusan ng mundo. Huwag kayong mag-isip ng masama sa sarili nyo, at kung ano pang mga negative na pwede nyong gawin, ha? Hindi po yan, wala po yan. Never mind nyo lang, let go lang, deadma lang. So yun lang, mga ka-lifestyle, peace.